Sa loob nga lang ng ilang taon ay maaari ka na maging citizen dito sa Austria. Gusto mong malaman kung paano? Tara! Habang nandito ako sa pangatlong branch namin, ikukwento ko sa inyo kung paano nga ba talaga to mangyayari. Paalala lang po guys, yung mga maririnig nyo pong informasyon ay nakabase lang po sa nakausap namin na immigration lawyer dito sa Vienna, Austria. Siyempre, para sa mga nangangarap sa ating mga ibang bansa or ipagpatuloy ang buhay dito, karamihan sa atin ay mas pinipili talaga na mag-stay sa bansa. Lalo na at sa kabila ng mga nangyayari sa Pilipinas, mas marami pa rin napapaisip na dito na lang mag-stay. Tinanong ko yung mga kapwa ko Pilipino na nandito sa Austria and marami sa kanila ay galing na sa iba't ibang bansa at sinasabi nga nila na ibang-iba daw talaga dito. Anyways guys, balik na tayo sa topic natin. Para sa mga manggagawang kagaya namin, merong dalawang paraan para maging citizen dito sa bansang Austria. Unahin na natin yung pinakamabilis, which is 6 na taon na pag-i-stay dito sa Austria. Ibig sabihin, kapag naka-6 na taon ka nang nagtatrabaho or tuloy-tuloy na pag-stay dito sa Austria, ay maaari ka nang mag-apply ng citizenship. Pero ang minimum na language dito ay kailangan ay B2. So dapat bihasa at conversational ka na sa language ng German. Pero syempre may mga sinusunod pa rin silang batas o patakaran para makuha ito. Kagaya ng wala kang mga bad record sa opisina ng mga pulis, may sapat kang trabaho, may sapat kang kita, at hindi ka umaasa sa tulong ng gobyerno. In that way nga, maaari ka na lang i-grant na maging citizen dito sa bansang Austria. And actually, meron pang isang way. Pero ito nga lang ay medyo matagal. Pero mas mababa ang grade na nire-require nila para sa German language. So kung palagay mo nga ay nakasampung taong ka na pag-i-stay dito sa Austria or tuloy-tuloy na trabaho, maaari ka din mag-apply ng citizenship. Kailangan mo lang may pasa ang minimum requirement na B1 level para sa language. At syempre, kagaya nga ng una kong sinabi, kailangan nga malinis din ang record mo sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Kaya kung ako sa inyo, maiging pag-isipan ng mabuti ang usaping ito. Kasi hindi lang naman ito tungkol sa passport o sa legal na proseso. Magiging parte ito ng identity natin, ng mga pamilya natin, at ng magiging kinabukasan natin. Kaya kung darating man yung pagkakataon na kailangan nating mamili, siguro magandang tanungin natin yung sarili natin. Tulad ng, saan ko ba talaga nakikita ang buhay ko sa mga susunod na taon? Saan ko gusto bumuo ng kinabukasan para sa sarili ko at sa pamilya ko? Syempre, walang tama o maling sagot dito. Dahil may mga taong pipiliin na manatili maging Pilipino at may mga tao rin naman na pipiliin na maging Austrian citizen o kung anumang lahi ang nanaisin ninyo. Pareho lang naman tayong naghahanap ng magandang buhay para sa ating sarili o sa ating mga pamilya. Yun naman lagi ang gusto nating ending, di ba? Pero tandaan natin na sa huli, hindi ito desisyon na dapat minamadali. Kailangan natin itong pag-isipan ng mabuti. Hindi lang dahil pressured tayo sa ibang tao, kundi dahil ito yung desisyon na makakasama natin habang buhay. Kasi ang citizenship ay hindi lang dokumento, bahagi rin ito ng kwento kung sino tayo at kung saan natin gustong dalhin ang buhay natin. Kaya yun, maraming salamat sa inyong suporta. Grabe nung araw na to, 3 lang kami pero napagana namin yung restaurant. And syempre gusto ko lang pala magpasalamat sa mga sumusuporta sa atin, sa mga nanonood at nag-share ng mga video natin. Sobrang nakakatuwa to si Nanay. Sana po patuloy niyo pong suportahan yung mga ginagawa nating videos. Hanggang sa susunod nating pagkikita, maraming salamat po sa inyo. Auf Wiedersehen. Ciao!